Kabanata 731, Patayin si Park Chan-young. Ang isang baluktot na patpat ay palaging may baluktot na anino. Parang amo, parang utusan. Itong B***star na subordinate ni Park Chan-young ay talagang naglakas loob na manggulo sa bagong asawa ni Michael. Paano siya hinayaan ni Michael na mabuhay? Gayunpaman, si Michael ay nakasuot ng isang hindi nakikitang balabal ngayon at ayaw niyang ilantad ang kanyang sarili. Kung hindi, sasabihin ng mga lalaki kay Park Chan-young bago siya makarating sa yate. Sa panahong iyon, magiging mas mahirap na patayin sina Park Chan-young at Miyamoto Masaki. Gayunpaman, nagkataon na ang mga subordinate ni Park Chan-young ay pawang bumababa sa hagdan. Medyo matarik ang hagdan, at napakalapit nila sa isa't isa. Sumunod ang isa pang lalaki sa likod ni Namjoon. Tinipa ni Michael ang lalaki sa likod ni Namjoon. Bang! Boom! Ah! Tinipa ni Michael ang lalaki sa likod ni Namjoon. Natapilok ang lalaki at tuluyang naitulak si Namjoon gamit ang dalawang kamay, naitulak siya sa railings ng hagdanan. Lumipad sa himpapawid si Namjoon at dumapo sa kanyang ulo. Sa isang putok, siya ay nahulog sa kanyang kamatayan sa lupa. Ang lalaking ito ay naglakas loob na asarin ang asawa ng isang Diyos. Kamatayan ang tanging kapalaran niya. Nadama ni Michael na ang pagpatay lamang sa halimaw na ito ay hindi sapat upang mailabas ang kanyang galit. Gusto na niyang putulin ang kamay ng halimaw na iyon. Nagkagulo ang mga nasasakupan ni Park Chan-young. Gayunpaman, hindi nila natuklasan ang Michael o pinaghihinalaan ang sinuman. Sa halip, agad nilang kinuha ang lalaki sa likod ni Namjoon upang maging mamamatay tao. Bakit mo pinatay si Namjoon? Bakit bigla mo siyang tinulak palabas ng hagdan? Isang lalaki ang umungal. Mabilis na nagpaliwanag ang lalaking nasa likod ni Namjoon. Hindi ko ginawa. Hindi ko siya tinulak. May sumipa sa akin sa likod kaya hindi ko sinasadyang nabunggo siya. Hindi siya pinaniwalaan ng nag-akusa. Kinuha niya ang kanyang baril at nagpaputok. Ikaw na taksil, anong lakas ng loob mong salakayin ang sarili mong mga tao? Bang! Agad na namatay ang lalaki mula sa isang putok. Mahigpit na sinabi ng bumaril, wala nang pwedeng manggulo. Dalhin ang babaeng ito kay Master. Kung may manggahas na manggulo ulit, hindi ko na sila bibigyan ng panahon para magpaliwanag. Sa loob ng ilang segundo, dalawa sa kanilang sariling mga tao ang namatay, at hindi nakakagulat na ang iba ay naging napakamasunurin. Hindi na sila naglakas loob na tingnan o kulitin si Ivy. Tahimik na sumunod si Michael sa likuran nila at sumakay sa yate. Pagdating nila sa marangyang pribadong silid ng yate, sina Park Chan-young at Miyamoto Masaki ay umiinom ng red wine at humihit-hit ng tabako habang naglalaro sila ng baraha. Napaka-komportable nila at hindi nila namalayan ang paparating na krisis. Tuwang-tuwa silang dalawa nang makitang dumating si Ivy. Tumayo si Park Chan-young at tumingin sa magandang Ivy. Pinuri niya, "Not bad, I like your dress very much." Tinanong niya ang kanyang mga subordinate, sinubukan bang manggulo ni Michael noong kinuha ninyo si Ivy? Sabi ng isa sa mga subordinate, hindi kami pinigilan ni Michael. Hinayaan niya lang kaming kunin siya. Napangiti si Park Chan-young. Yung walang kwenta. Akala ko lalaban siya, pero hinayaan niya talaga na kunin ang asawa niya. Tinanggap ba niya ang kanyang kapalaran? Maingat na tanong ni Miyamoto Masaki, sinubukan bang tumakas ni Michael? Nagpatuloy ang subordinate. Hindi siya nakatakas. Pagkaalis namin, nanatili siya sa kwarto niya. May mga lalaking nagbabantay sa kanya sa labas ng kwarto niya. Napatango si Miyamoto Masaki bilang kaluwagan. Napangiti si Park Chan-young. Masaki, huwag na tayong mag-aksaya ng oras. Pwede ka munang magsimula. Hindi mo ba laging gusto ang maliit na B***stick na iyon, Ivy? Si Miyamoto Masaki ay napakagalang. Chan-young, mauna ka na. Pinahiya ka ni Michael at siguradong nahihirapan kang maghayganti sa kanya. Naalala ni Park Chan-young kung paano siya lumuhad sa harap ni Michael ngayon at talagang galit na galit. Sige. Michael, ginawa mo akong nawalan ng mukha sa harap ng ibang mga pamilya. Ilalabas ko ang galit ko sa asawa mo. Dahil doon, humakbang si Park Chan-young kay Ivy na may nakakalokong ngisi. Huwag kang lalapit. Agad na napaatras si Ivy sa gulat. Hindi tumigil sa paglalakad si Park Chan-young. Tumawa siya. Ahaha, nagkukunwaring inosente ka pa sa harap ko.
Sa tingin mo kaya mo kaming labanan? Tanggapin mo ang iyong kapalaran, B***. Hindi lang ako makikipaglaro sa iyo ngayon, kundi makikipaglaro din ako kina Lauren, Victoria at Lota sa hinaharap. Basta babae ang gusto ni Michael, kukunin ko. Gayunpaman, nang si Park Chan-young ay malapit ng sumunggab kay Ivy, nagkaroon ng malakas na putok. Nakatago sa ilalim ng kanyang hindi nakikitang balabal, binaril ni Michael si Park Chan-young. Natamba si Park Chan-young. Ang taong ito ay paulit-ulit na nagdulot ng kaguluhan para kay Michael at sa pamilyang Hudson. Karapat-dapat siya ng 1,000 kamatayan. Oh my God! Natarante si Miyamoto Masaki. Walang ibang tao sa kwarto maliban sa kanila. Sino ang bumaril kay Park Chan-young? Damn it! Dapat nandito si Michael. Naka-invisibility cloak siya. Mga lalaki, protektahan mo ako. Agad na napagtanto ni Miyamoto Masaki na dapat nasa kwarto si Michael. Matapos patayin ni Michael si Park Chan-young, agad niyang tinutukan si Miyamoto Masaki. Gayunpaman, masyadong malakas ang bantay ng lalaking ito. Mabilis siyang nagtago sa isang sulok, at sumugod ang kanyang mga nasasakupan upang palibutan siya at protektahan. Gumamit ng mga machine gun at mag-spray ng mga bala sa bawat sulok ng silid na ito. Inutusan ni Miyamoto Masaki ang kanyang mga nasasakupan. Damn it! Alam ni Michael na kailangan na niyang umalis. Kung hindi niya gagawin, siya at si Ivy ay mamamatay sa ilalim ng mga baril ni Miyamoto Masaki. Tara na! Pinuhat si Ivy na nagtatago sa sulok, hinaila siya ni Michael sa ilalim ng invisibility cloak. Nakaramdam si Ivy ng labis na kaligayahan sa mga bisig ni Michael. Hindi pa siya nakaranas ng ganito. Pakiramdam niya ay nasa isang pelikula siya. Napakapit ng mahigpit si Ivy sa leeg ni Michael. Hobby, kung mamatay ang lalaking iyon sa park dahil sa baril mo, magdudulot ba ng gulo sa iyo ang ibang pamilya? Nang makalabas si Michael sa yate, sumagot siya, malapit na ang tsunami. Kung matatinggay man ang kanilang mga katawan sa tsunami na ito, walang makakaalam kung ako ang unang pumatay sa kanila. Kailangan na nating umalis. Kung hindi, mamamatay din tayo. Labis na naguluhan si Ivy. Hobby, paulit-ulit mong sinasabi na may darating na tsunami, pero saan? Bakit hindi ko nakikita? Tumanggi si Michael na sagutin ang kanyang hanggal na tanong. Pagkalabas ng yate, agad siyang nagpatawag ng invisible passenger drone at sumakay dito kasama si Ivy, mabilis na umalis sa lugar. Samantala, sa marangyang pribadong silid ng yate, umalangaw-ngaw ang mga tunog ng machine gun sa buong yate. Walang tigil ang pagpapaputok ng mga nasasakupan ni Miyamoto Masaki. Hindi mabilang na mga bala ang ginamit at bawat isa ay puno ng takot kay Michael. Master, niwalis na namin ang bawat sulok ng kwarto. Kung nandito pa si Michael sa kwartong ito, siguradong mabubutas siya. Iniulat ng subordinate ni Miyamoto Masaki. Noon lamang gamaan ang pakiramdam ni Miyamoto Masaki. Tumayo siya at naglakad papunta kay Park Chan-young. Chan-young? Kamusta? Mahina ang paghinga ni Park Chan-young ngunit buhay pa rin siya. Ngumiti si Miyamoto Masaki. Mabuti na lang at hindi nakakamatay ang kuha. Hanggat hindi ka patay, sa aming mga kasanayang medikal, mabilis kang gagaling. Tara na. Dadalhin na kita para magpagamot. Kapag gumaling ka, sabay nating papatayin ang maliit na B***star na si Michael. Gayunpaman, nang malapit nang umalis si Miyamoto Masaki kasama si Park Chan-young, bigla niyang naramdaman ang yate na nanginginig ng marahas. Kabanata 732, Tsunami. Mukhang balisa si Miyamoto Masaki. Ano ang nangyayari? Bakit umuuga ang yate? Inaatake ba tayo ng B***star na si Michael? Pumunta at suriin ka agad. Opo, Ginoo. Lumabas ng silid ang kanyang kampan at tumingin sa malayong dagat. Nanginginig ang mga paa niya sa takot. Dahil sa nakita niya, halos gumapang siya pabalik sa Miyamoto Masaki sa kanyang mga tuhod. Bakit takot na takot ka? Ano ang inaatake sa atin ni Michael? Ang lakas talaga ng lalaking ito. Halos maamoy ko na ang nakakatakot na aura. Sa sandaling ito, ang takot ni Miyamoto Masaki kay Michael ay nasa tuktok nito. Umiling ang nasasakupan at sinabing, hindi si Michael, pero... Ano iyon? Nag-aalalang tanong ni Miyamoto Masaki. Hindi na makayanan ang pagdududa, tumakbo siya palabas para tingnan.
Tumingin siya sa malayong dagat at nakita niya ang isang malaking alon na mahigit 10 metro ang taas, na umaalon patungo sa kanya na parang isang malaking halimaw sa dagat. Oh, Shitty. 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 Ito ay isang tsunami. Ito ay nakakatakot na tsunami. Bilang isang Hapon, si Miyamoto Masaki ay pamilyar sa mga lindol at tsunami. Iba ang pananaw ng mga Hapon sa buhay kumpara sa mga taga-ibang bansa dahil nakatira sila sa lugar na maraming lindol at tsunami. Mula sa murang edad, nabuhay sila sa ilalim ng patuloy na takot na baka mamatay sila sa lindol o tsunami balang araw. Wala nang pakialam si Miyamoto Masaki kay Park Chan-young. Sumigaw siya, kumuha ng isang tao na magpalipad ng eroplano. Magmadali. Kailangan na nating tumakas dito. Gayunpaman, masyadong mabilis ang tsunami. Bago pa man magawa ng kanyang mga nasasakupan ay dumating na ang tsunami. Ang yate ay parang papel o laruan sa harap ng tsunami. Pinagmamasdan ni Michael ang lahat ng ito mula sa malayo sakay ng pampasaherong drone, at ang tanawin ay labis siyang natuwa. Parurusahan ang kasamaan. Pareho silang mamamatay dito. Sinabi rin ni Ivy, serves them right. Kasal namin ngayon, pero gustong halayin ng 2 as** hole ang asawa mo. Ang sama talaga nila. Hobby, tama ka. Ang kasamaan ay parurusahan at ang kabutihan ay gagantimpalaan. Ayaw akong halayin ng incheck na si Geng Weilan kaya walang nangyari sa kanya. Tsaka mas gwapo pa siya sa kanila. Pinuri talaga ni Ivy si Geng Weilan. Kung hindi sumipot ngayon si Geng Weilan, base sa mga naunang pakikisalamuhan niya sa kanyang pamilya, walang pakialam si Michael kung may pumupuri sa kanya. Kung tutuusin, si Geng Weilan ay talagang matangkad, mayaman at gwapo. Siya ang elite ng elite. Maging ang isang diyosa na tulad ni Madam Park Anya ay nagkusa na anyayahan siyang sumayaw. Hindi nakapagtataka na hinangaan siya ni Ivy. Gayunpaman, tiyak na hindi pumunta rito si Geng Weilan na may mabuting hangarin. Tulad ni na Park Chan-young at Miyamoto Masaki, narito siya para pagtawanan si Michael. Sabi ni Michael, Ivy, huwag mong isipin na dahil lang sa gwapo si Geng Weilan at ayaw kang ma-rape, mabuti siyang tao. Ayaw kanyang hawakan dahil hindi kanya gusto. Marahil ay iniisip mong napakaganda mo, ngunit hindi lahat ng lalaki ay may gusto sa mga babaeng Caucasian. Hindi akalain ni Ivy na masama pala si Michael. Alam niya na ang mga lalaki sa pangkalahatan ay mas gusto ang mga babae na may katulad na nasyonalidad kaysa sa kanilang sarili. Kung gusto ni Ivy na maakit ang mga lalaking incheck, kailangan pa niyang magpayat. Kailangan din niyang baguhin ang kanyang hairstyle at dressing style. Hobby, malapit na ang tsunami. Tumakas tayo rito. Tumango si Michael at nagpatuloy sa unahan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, naipadala ng mga pamilyang Park at Miyamoto ang kanilang mga search and rescue team sa lugar sa loob lamang ng 20 minuto. Ang mga lihim na pamilya ay may kapangyarihan sa lahat ng dako at hindi limitado sa kani-kanilang bansa. Nagkaroon sila ng mga mapagkukunan sa iba't ibang bansa at rehiyon. Gayunpaman, sinalanta na ng tsunami ang buong isla, kaya nahirapan silang magsagawa ng search and rescue. Noon, nalampasan na ni Michael ang Africa at lalapit na sana sa US. Hulaan ni Michael na ang mga pamilyang Park at Miyamoto ay magpapahirap sa kanya at sa kanyang pamilya kapag nalaman nila ang tungkol sa pagkamatay ni na Park at Miyamoto Masaki. Agad na tinawagan ni Michael sina Victoria at Lauren. Tinagot ni Victoria ang tawag. Hobby, nabalitaan ko na may tsunami sa Maldives. Ayos ka lang. Sagot ni Michael, ayos lang, lumipad na ako palabas. Oo nga pala, dapat humanap agad kayo ni Lauren ng mapagtataguan. Natatakot akong lumapit sa iyo ang mga tao mula sa 6 na pamilya. Tanong ni Victoria, ha? Anong nangyari? Paliwanag ni Michael. Pinatay ko sina Park Chan-young at Miyamoto Masaki. Nagulat si Victoria. Oh my God? Hobby? Paano ito? Akala ko ay magtitiis ka ng tahimik at maghahanap ng pagkakataong lumaban. Napabuntong hininga si Michael. Ang mga plano ay hindi makakasabay sa mga pagbabago. Yung 2 little B** star na yon nagpumilit na ipahiya ako sa kasal at matulog kay Ivy. Wala akong choice. By the way, nasaan si Lauren? Nauutol na sabi ni Victoria, well. Hinahanap ko rin siya. Nagulat si Michael. Anong sabihin?
Alam ni Victoria na hindi na niya ito may tatago at sinabi ng totoo, hobby, inagaw ni Sean si Lauren at hinahanap namin siya. Ano? Kinidnap ni Sean si Lauren. Agad na nagpanik si Michael. Ang babaeng pinakamamahal niya ay nasa kamay ng demonyong si Sean. Alam ni Victoria na labis na nag-aalala si Michael at mabilis siyang inaliw. Hobby, huwag kang mag-alala. Base sa alam namin, hinuli ni Sean si Lauren para i-blackmail ka. Hindi niya talaga siya sasaktan. Naniniwala kaming lahat na kasalukuyang maayos si Lauren. Tanong ni Michael, kailan niya inagaw si Lauren? Sumagot si Victoria, noong araw na hinimatay ka. Nag-isip sandali si Michael. Noong araw na iyon, na-inject siya ng isang bagay na naging sanhi ng kanyang pagkawala ng malay sa loob ng kalahating buwan. Bukod dito, ang kanyang kakayahan sa paghula ay umunlad din. Naiintindihan ko na ngayon. Kaya si Sean ang nag-inject ng gamot sa akin noong araw na iyon. Sa wakas ay naunawaan ni Michael kung bakit maaari na niyang mahulaan ang hinaharap ng hindi gumagamit ng mga pangarap. Dapat ginawa iyon ni Sean dahil gusto niyang tulungan siya ni Michael na tapusin ang pamamaraan ng mind transplant. Makikinabang kay Sean ang pagtulong kay Michael. Inagaw lang niya si Lauren bilang garantiya. Hindi ko akalaing gagawin niya ang anumang bagay kay Lauren. Alam ni Michael na alam ni Sean ang kanyang kakayahan sa paghula kaya hinding-hindi siya maglalakas loob na hawakan si Lauren. Kung hindi, mas gugustuhin ni Michael na mamatay kaysa tulungan siya. Sige, naiintindihan ko. Victoria, magtago ka muna. Ako na mismo ang mag-iisip ng paraan para harapin ang sitwasyon ni Lauren. Huwag ipagsapalaran ang iyong sarili. Nang ibaba na ni Michael ang telepono at tatawagan sana ang kanyang mga magulang, lumapit si Ivy at nagtanong sa tonong chismoso, hobby, kinidnap ba si Lauren? Napakaganda niya. Kapag nakidnap siya ng ibang lalaki, siguradong madungisan siya. Hobby, pagkatapos mo siyang iligtas, hiwalayan mo na siya. Hindi na siya karapat-dapat sayo. Kabanata 733, nahuli ang mga magulang. Tumahimik ka. Sigaw ni Michael kay Ivy. Kung hindi dahil sa pagsuwi niya ngayon lang sa utos ni Park Chan-young ay sinampal na naman siya ni Michael. Hindi kailanman tatamaan ni Michael ang isang babae, hindi niya pinahintulutan ang gayong pag-uugali. Gayunpaman, humihingi ng pambubugbog si Ivy sa pagsasabi ng mga salitang iyon. Nakatitig sa kanya, mabangis niyang sinabi, makinig kang mabuti. Inagaw ni Sean si Lauren para i-blackmail ako para magtrabaho sa kanya in the future. Alam niya ang ugali ko, kaya siguradong hindi siya maglalakas loob na hawakan si Lauren. Huwag ka mag-isip ng ganyang kalokohan. Hinding-hindi ako niloloko ni Lauren tulad ng ginawa mo. Paano si Victoria? Tanong ni Ivy. Malakas na sinabi ni Michael, hindi rin ako niloloko ni Victoria. Kinagat ni Ivy ang kanyang labi at mahinang sinabi, I also won't. Pinandilatan siya ni Michael at agad na tinawag ang kanyang ina. Nagulat siya nang sumagot si Jessie. Natarante si Jessie. Michael, anong ginawa mo? Kinuha lang ng pamilya Park sina mama at papa. Ano ang sinabi mo? Nagulat si Michael. Hindi niya inaasahan na ganoon kabilis ang pamilya Park. Sabi ni Jessie, hiniling sa akin ng pamilyang Park na sabihin sa iyo na pumunta ka agad sa Houston. Kung hindi, mamamatay ang mga magulang natin. Michael, bagamat kami ay pinalaki ng aming lolo at walang malapit na relasyon sa aming mga magulang, sila pa rin ang aming mga magulang. Kung gusto mo lang tumakas at magsaya kasama ang tatlo mong asawa nang walang pakialam sa kaligtasan ng ating mga magulang, hinding-hindi kita mapapatawad. Sagot ni Michael, pupunta ako ngayon. Ipadala sa akin ang address. Alam ni Michael na ang mga bagay ay maaari lamang maging masama para sa kanya kung pupunta siya sa Houston. Gayunpaman, siya ay isang Diyos. Walang bagay na hindi niya pinanggahasang gawin. Pagkatapos ibaba ang tawag, nagmamadaling nagtanong si Ivy, hobby, saan ka pupunta? Mataimtim na sinabi ni Michael, Houston. Hinawakan ni Ivy ang braso ni Michael. Huwag kang pupunta, hobby. Papatayin ka ng mga tao mula sa 6 na pamilya. Kung mamatay ka, mabibiyuda ako. Handa ka bang makita akong walang asawa at ang anak natin na walang ama? Napatingin si Michael kay Ivy. Dapat mayroon ka pa ring $200 milyong sa iyong bank account.
Tapat na para sa iyo na makahanap ng ilang mga batang hunk na makakasama mo habang buhay. Galit na sagot ni Ivy, Michael, hindi ko ine-expect na ganito pa rin kababa ang tingin mo sa akin. Sige, kung gusto mong mamatay, sasamahan kita. At most, mamamatay ako kasama ka. Anyway, kung mamatay ka, ayaw ko na ring mabuhay. Baliw ka. Niyakap siya ni Michael. Ngunit si Ivy ay patuloy na kumapit kay Michael na parang pandikit. Tinanong ni Michael, talaga bang hindi ka natatakot sa kamatayan? Sabi ni Ivy, natatakot ako, pero naniniwala ako na paprotektahan talaga ng asawa ko ang sarili niya at ang pamilya niya. Minsan mong sinabi sa akin na hindi ka lumalaban sa mga laban na wala kang tiwala na manalo. Naniniwala ako na ang aking asawa ay isang matapang at maparaan na tao. Ngumiti si Michael. Kung ganito ka lang katalino 3 taon na ang nakakaraan. Napagtanto ni Ivy na sa pamamagitan lamang ng paniniwala sa Michael makakamit niya ang kaligayahan at isang nangungunang buhay. Ang mga hindi naniniwala sa kakayahan ni Michael ay lahat ay namatay sa pangit na kamatayan. Sa kasamaang palad, ang 6 na pamilya, na nag-isip sa kanilang sarili na napakataas at makapangyarihan, ay hindi pa rin naiintindihan ang katotohanan ito. Gumagawa pa rin sila ng mga katangahan para i-provoke si Michael ng paulit-ulit, tulad ng pag-uugali ni Ivy noon. Maaaring isa lamang ang kahihinatnan. Sa sandaling ito, sa isang malayong maliit na bayan sa US. Nakakalokong sigaw ni Sean sa sirang bahay, damn it, damn it, paano ito nangyari? Bakit ang dalawang idiot na iyon, sina Park Chan-young at Miyamoto Masaki, ay nagalit kay Michael at ginugulo ang kanyang asawa? Yung dalawang tanga. Nakatanggap lang ng balita si Sean tungkol sa bagay na ito. Kahit na siya ay nasa isang malayong lugar, mayroon siyang mga taong nasa ilalim niya na matatagpuan sa buong mundo at maging sa loob ng mga pangunahing pamilya. Marami siyang especially iya. Malalaman niya ang anumang nangyari sa 8 lihim na pamilya. Nagpalit na si Lauren ng magaspang na damit na lino. Mukha siyang country bumpkin, pero nanatiling matikas ang ugali niya. Kahit sino ay maaaring sabihin na hindi siya maaaring lumaki sa isang rustic na kapaligiran. Medyo natakot si Lauren at lumayo kay Sean. Gayunpaman, hindi niya maiwasang magtanong, Mr. Handley, anong nangyari? Pinawi ni Sean ang kanyang nakakatakot na ekspresyon at bumantong hininga. Nakatanggap lang ako ng balita na may tsunami sa Maldives. Patay na si Park Chan-young at si Miyamoto Masaki ay malubhang nasugatan. Balita ko may pananagutan si Michael. Ngayon ang mga lihim na pamilya ay nagtipon sa Houston. Gusto ng mga pamilyang Park at Miyamoto na patayin si Michael doon. Ano? Nagmamadaling lumapit si Lauren. Gusto nilang patayin si Michael. Mr. Handley, mangyaring iligtas ang aking asawa. Kung papatayin nila ang asawa ko, walang gagawa ng mind transplant procedure para sa iyo. Sabi ni Sean sa may problemang tono, oo, nag-aalala ako tungkol doon. Hindi pwedeng mamatay si Michael. Huwag kang mabalisa. Maganda ang relasyon ko kay Park Sang-jun, ang pinuno ng pamilya Park. Tatawagan ko siya ngayon para pag-usapan ang bagay na ito. Agad namang tinawagan ni Sean si Park Sang-jun. Ginoo. Handley, anong problema? Paos ang boses ni Park Sang-jun. Malinaw na umiiyak siya. Sinabi ni Sean, nabalitaan ko na ang iyong anak, si Park Chan-young, sa kasamaang palad ay namatay sa tsunami. Anong tsunami? Si Chan-young ay pinatay ni Michael. Pinatay siya ni Michael. Labis na nabalisa si Park Sang-jun. Tumigil sandali si Sean bago nagpatuloy. Ginoo. Park, naiintindihan ko ang nararamdaman mo, pero hindi pa natin kayang patayin si Michael. Agad namang gumanti si Park Sang-jun. Bakit hindi? Pinatay ng halimaw na ito ang aking anak. Puputukin ko siya. Mr. Handley, wala ka nang dapat sabihin pa. Gaano man siya kapakinabang sa iyo, pinatay niya ang aking anak. Kailangan ko siyang patayin ngayon. Dahil doon, ibinaba ni Park Sang-jun ang tawag. Hello? Hello? Damn it. Paano ito? Mabilis na tanong ni Lauren. Umiling si Sean. Hindi, galit na galit si Park Sang-jun at gustong patayin si Michael para makapaghiganti. Sa kasalukuyang lakas ng pamilya Park, hindi makakatakas si Michael kung gusto nila siyang patayin. Bukod dito, nakuha ng pamilya Park ang mga magulang ni Michael. Imposibleng magtago si Michael.
Tapos na. Tapos na talaga. Nangilid ang luha sa mga mata ni Lauren. Ginoo. Handley, nakikiusap ako sa iyo. Mangyaring mag-isip ng isang paraan upang iligtas si Michael. Hindi mo ba alam kung paano kontrolin ang iba? Kaya mo bang kontrolin si Park Sang-joon at huwag hayaang patayin niya si Michael? Umiling si Sean. Masyadong mataas ang tingin mo sa akin. Paanong ang matandang fox na iyon, si Park Sang-joon, ay napakadaling kontrolin. Pero kaya nating kontrolin ang iba. Biglang napalingon si Sean kay Lauren at pinalaki niya ito. Paatras ng ilang hakbang, umatras si Lauren hanggang sa madapa siya at nahulog sa isang tumpok ng panggatong. Ano? Anong balak mo? Huwag mo akong hawakan. Kung maglakas loob kang gumawa ng anumang padalos-dalos, kakagatin ko ang aking dila at papatayin ang aking sarili. Naisip ni Lauren na dahil naniniwala si Sean na malapit nang mamatay si Michael, hindi na niya kailangang mag-alala tungkol sa pagpigil sa kanyang mga kamay kay Lauren. Pagkatapos ng lahat, pinananatili niya ang kanyang distansya mula sa kanya sa lahat ng ito dahil sa gusto niyang makatrabaho si Michael sa susunod. Ngunit ngayon, ang kadahilanang ito ay hindi umiiral. Kabanata 734, kinokontrol ni Lauren si Park Anya. Mabilis na paliwanag ni Sean. MS. Lauren, mali ang pagkakaintindi mo. Wala akong balak hawakan ka. Iniisip ko lang na kahit hindi ko makontrol si Park Sang-joon, kaya naman kontrolin natin ang mga tao sa paligid niya. Naalala ko na may anak siya na si Park Anya. Mukhang napakadali niyang pakitunguhan. Diba sabi mo gusto mong matuto ng sorcery para kontrolin ang mga tao? Ngayon ay isang pagkakataon upang subukan ang iyong sarili. Nang marinig iyon, nagliwanag ang mga mata ni Lauren. Gusto niya talagang subukan ito, na kontrolin ang iba ng malayuan tulad ng ginawa ni Sean at ng kanyang asawa. Tuwang-tuwang sabi ni Lauren, talaga. Handa akong subukan ito. Hahapin na ba natin si Park Anya? Sabi ni Sean, hindi na kailangan. Nagtanim ako ng isang tao sa pamilya ni Park. Kailangan ko lang utusan ang taong iyon na ilagay sa kanya ang accessory. Maaari kang manatili dito at kontrolin siya ng malayuan. MS Lauren, humanda ka. Kumokonsumo ito ng maraming lakas ng pag-iisip. Houston, ang pinakamataas na palapag ng isang gusali sa Financial District. Tinakop na ng pamilya Park ang buong gusali. Tanging mga tao lamang mula sa mga lihim na pamilya at pinapayagang makapasok sa gusali. Sa sandaling ito, naninigarilyo si Park Anya sa washroom sa itaas na palapag, mahigit 500 metro mula sa lupa. Nakasuot siya ng itim na suit at mukhang malungkot. Buntong hininga. Napabuga ng usok si Park Anya habang bumaantong hininga. Nakatingin sa malinis na salamin, umiling siya. Kararating lang ni Park Anya, ang kanyang ama at kuya at tiningnan ang bangkay ni Park Chan-young. Bukod dito, nakatanggap siya ng balita na si Michael ang pumatay sa kanyang nakababatang kapatid. Ang isa ay ang kanyang pamilya, at ang isa ay isang lalaki na may kasaysayan sa kanya. Bakit? Bakit naging ganito? Michael, alam mo ba? I wanted you to be my man. Kahit na naging imposible sa pagitan natin pagkatapos kong malaman ang background mo, ayoko pa rin maging kaaway mo. Alam ko. Hindi mo lubos na kasalanan ang nangyari ngayon. Si Chan-young ay patuloy na nagsusungit sa iyo. Walang sino mang may isang onsa ng dignidad ang makatiis ng gayong kahihiyan. Gayunpaman, gusto ka ni Daddy na patayin ngayon. Wala akong magagawa para sa'yo. Mapapanood lang kitang mamatay. Sa puntong ito, biglang naikuyom ni Park Anya ang kanyang mga kamao. Kinasusuklaman niya ang tadhana sa pagtrato sa kanya ng ganito. Naghanap siya ng napakaraming taon at sa wakas ay nakatagpo siya ng lalaking karapat-dapat sa kanya. Ngunit ngayon, napapanood na lamang niya ang kanyang pagkamatay. At ang tatay niya ang papatay sa lalaking iyon. Nang malungkot si Park Anya, isang bodyguard na nakasot ang sumulpot sa likuran niya. Sa salamin, biglang napagtanto ni Park Anya na may tao sa likod niya. Agad niyang inalis ang malungkot na ekspresyon at nagalit. Sino ang nagpapasok sa iyo? May nangyari ba? Nandito ba si Michael? Ito ang babaeng palikuran. Kung hindi lang importante, hindi papasok ang lalaking bodyguard. Ang bodyguard na ito ay may maitim na balat at makulimlim na titig. Medyo iba siya sa ibang bodyguard sa pamilya Park. Siyempre, siya ang especially iyan ni Sean na itinanim niya sa pamilya Park.
Sabi ng bodyguard, "Yes, madam. Nandito si Michael at gusto kang makita." Biglang nagbago ang ekspresyon ni Park Anya nang marinig niya ito. Siya ay nasa kawalan. Ha! Gusto niya akong makita. Damn, ano kayang gagawin niya kahit nakita niya ako? Sasabihin ba niya na mahal niya ako? Sa panahong ganito. Anong tanga? Pinatay niya ang kapatid ko. Paano ako magsusumamo para sa kanya? Si Park Anya ay lubhang walang magawa. Naghanda siyang umalis. Smack! Napalingon pa lang si Park Anya nang ibagsak siya ng bodyguard sa lupa. Ginoo. Tama si Sean. Pabaya talaga ang babaeng ito. Babanggitin ko lang ang pangalan ni Michael at natarante siya. Hehe. Natapos ng bodyguard ang misyon ng maayos. Agad niyang isinuot ang mga sinaunang aksesorya na maaaring kumokontrol sa mga tao at lumabas, bumalik upang magbantay sa pintuan. Samantala, sa malayong bayan ng US. Tuwang-tuwa si Sean. May signal. Mabilis, ilagay ang device na ito. Makokontrol mo si Park Anya ng malayuan. Isinuot ni Lauren ang device at biglang may lumabas na holographic projection sa harapan niya. May mga mini camera pala ang mga accessories na iyon para makita niya ang nakikita ni Park Anya. Nakikita ko na ang view ngayon. Pero paano ko makokontrol ang katawan ni Park Anya? Patayo siya. Kausapin mo siya. Sagot ni Sean, ito ang secret technique ng pamilya Handley. Maaari kitang turuan ngayon, ngunit kailangan ko ng isang patak ng iyong dugo. Pagkalipas ng 10 minuto, sa tuktok na palapag ng gusali sa distrito ng pananalapi ng Houston, sa loob ng banyong pambabae, dahan-daang tumayo si Park Anya mula sa sahig at gulat na tiningnan ang sarili sa salamin. Pinupuri niya ang sarili. Ang ganda talaga ni Park Anya. Ito ay dahil ang katawan na ito ay hindi na ang tunay na Park Anya, kundi si Lauren. Ito ang unang pagkakataon na naranasan ni Lauren ang kilig na kontrolin ang isang tao. Bagamat ito ay sa pamamagitan ng remote control, ito ay para talagang nagkaroon siya ng ibang tao. Standing beside Lauren, Sean said, "Hehe, syempre ang ganda ni Park Anya. Ang iyong asawa ay nahuhumaling sa kanya at palaging nanliligaw sa kanya. Nagseselos ka ba kung oo, maaari mong putulin ang kanyang mukha?" Naniniwala ako na pagkatapos maging pangit si Park Anya, hindi na magiging interesado ang asawa mo sa kanya. Park Anya, nakasimangot. Hindi ako katulad nyo ng asawa mo. Hinding-hindi ko sasaktan ang katawan ni MS Park Anya. Pumalaklak si Sean. Bahala ka. Si Park Anya at ang iyong asawa ay may dating relasyon. Alam ito ng lahat sa mga lihim na pamilya. Ngayong kontrolado mo na si Park Anya, dapat mong gamitin ang posisyon niya para subukang pigilan si Park Sang-joon sa pagpatay kay Michael. Sige. Tumango si Lauren at inihanda ang sarili bago lumabas. Pagdating sa pinto ng banyo, nakita niya ang bodyguard na kakatok lang kay Park Anya na nawalan ng malay. Yumuko siya ng may paggalang. Tumango si Lauren at hindi umimik. Dumiretso siya sa hall. Sa sandaling ito, naruroon lahat ang mga pamilyang Park, Miyamoto, Geng at Hudson. Nakayuko si Park Sang-joon sa lupa, hawak ang malamig na katawan ni Park Chan-young at humahagulgol. Mariing sinabi ni Miyamoto Chujiro, dapat nating patayin ang B***** na si Michael. Kung hindi kami dumating sa tamang oras, kahit ang anak ko ay namatay na rin sa kapahamakan na tsunami na iyon. Galit na galit si Miyamoto Chujiro. Medyo kinabahan si Lauren sa harap ng ganoong sitwasyon. Ito ang unang pagkakataon na kinokontrol niya ang isang tao, at natatakot siya na malantad siya kapag gumawa siya ng mali. Gayunpaman, para kay Michael, ang kanyang pinakamamahal na asawa, kailangan niyang maging matapang. Nag-ipon ng lakas ng loob, pinuntahan ni Lauren si Park Sang-joon. Tumawag siya, tatay. Nang magsalita siya, biglang sumigaw si Sean, MS. Lauren. Ikaw ay nasa katawan ni Park Anya ngayon at siya ay South Korean. Hindi ka marunong magsalita ng English sa sarili mong ama. Masasabi na niyang peke ka wala pang 1 minuto. Kabanata 735, nagsumamo si Madam para kay Michael. Nagpanik si Lauren. Ito ang unang pagkakataon na kinokontrol niya ang isang tao. Hindi siya handa at hindi pinag-isipan ang mga bagay-bagay. Gayunpaman, hindi alam ni Lauren kung paano magsalita ng South Korean. Alam ni Sean na napakadelikado ng sitwasyong ito at ayaw niyang kabahan siya, kaya inaliw niya ito at mabilis na nag-isip ng dahilan.
Ayos lang, huwag kang magpanik. Sabihin mo lang sa kanya na dahil may iba pang pamilya sa paligid, magsasalita ka sa English para sa kapakanan ng lahat. Tumanggo si Lauren. Gayunpaman, nang muli siyang magsasalita, biglang nag-anunsyo ang isa sa mga nasasakupan. Nandito na si Michael. Dumating na si Michael. Agad na lumingon si Lauren sa pintuan para makita sina Michael at Ivy na naglalakad papunta sa hall na magkahawak kamay. Tinundan ni Ivy si Michael dito. Hindi ba niya alam ang nangyayari? Tinundan niya talaga siya dito para mamatay. Hindi inaasahan ni Lauren na si Ivy ang nasa tabi ni Michael sa oras na ganito. Siyempre, kung siya o si Victoria, siguradong mananatili sila sa tabi ni Michael at hindi aalis. Ah! Michael, hayop ka, pinatay mo ang anak ko. Ipapadala kita sa impyerno. Galit na tumayo si Park Sang-joon, inilabas ang kanyang baril at humakbang patungo sa Michael. Ganoon din ang ginawa ni Miyamoto Chujiro. Naglabas siya ng samurai sword at sinigawan si Michael. Muntik nang mamatay ang anak ko dahil sa iyo. Puputulan kita. Galit na galit ang dalawang lalaking nasa katanghaliang gulang. Gayunpaman, hindi nagpanik si Michael sa harap ng ganitong sitwasyon. Hindi man lang siya kumurap dahil hinulaan na niya na hindi siya mamamatay dito. Kinokontrol ni Lauren ang katawan ni Park Anya para harangan si Park Sang-joon sa pagpatay kay Michael. Tatay, hindi. Pinandilatan ni Park Sang-joon si Park Anya. Baliw ka ba? How dare you stop me sa oras na ganito? Pinatay ni Michael si Chan Young. Gusto mo mismong patayin si Michael? Gusto mo pa bang magmakaawa para sa kanya? Payo ni Sean kay Lauren. Huwag humingi ng awa. Sabihin na lang na may ibang pamilya na naruroon at dapat nating pakinggan ang kanilang mga opinyon. Takot na takot si Park Sang-joon sa pamilya Rong at Geng. Tinunod ni Lauren ang payo ni Sean at sumagot, Dad, huwag kang padalos-dalos. Hindi ba dapat makinig muna tayo sa opinyon ng ibang pamilya? Ngayon, ang Rong at ang mga pamilyang European ay hindi dumating. Si Madam Geng lang ang dumating. Napatingin si Park Sang-joon kay Madam Geng at ngumuso. Patay na ang anak ko. Nandito man si Chairman Rong, hindi ko kailangan ng opinyon ng sinuman. Walang makakapigil sa akin na ipaghiganti ang anak ko. Malakas ding sinabi ni Miyamoto Chujiro, tama. Madam Geng, alam kong palagi kang nagsasalita para sa batang ito, Michael. Ikaw at si Chairman Rong ay maaaring pumili na hindi pumunta ngayon, ngunit ngayong narito ka, kung ikaw ay pumunta dito para lamang makiusap para sa kanya, pasensya na, ngunit hindi kami papayag ni Mr. Park. Naunawaan ni Madam Geng ang kanilang pagkawala. Marahan niyang sinabi, Mr. Park, Mr. Miyamoto, ito ang sama ng loob mo, kaya hindi ako dapat makialam. Gayunpaman, dahil nandito si Michael, tiyak na may inihanda siya. Bakit hindi muna natin marinig ang sasabihin niya? Kung tutuusin, wala ni isa sa amin ang nakakaalam kung ano talaga ang nangyari sa Maldives. Nagsalita si Ivy. Tama si Madam Geng. Wala kayong alam pero sinasabi ninyo na may pinatay ang asawa ko. Anong patunay ang mayroon ka? Paliwanag ni Michael. Hindi ko pinatay si Park Chan-young o si Miyamoto Masaki. Walang kinalaman sa akin ang pagkamatay nila. Sumigaw si Park Sang-joon, bullshit. Hindi pa patay si Miyamoto Masaki. Malubha na siyang nasugatan at nanghihina ngayon pero nakakapagsalita pa siya. Sinabi niya na pinatay mo ang anak ko. Maaari ko bang itanong kung saan pinatay ang iyong anak? Tanong ni Michael. Sa private room ng isang yate. Pinaril mo siya, dahilan para hindi niya maprotektahan ang sarili niya nang dumating ang tsunami. Kung hindi, nailigtas sana siya at nagamot. Sagot ni Park Sang-joon. Sinabi ni Michael, kung gayon, mangyaring magbigay ng ebidensya na ako ay nasa yate na iyon. Hindi pa ako nakasakay sa yate na iyon. Paano ko siya babarilin? Kung nakita ni Miyamoto Masaki na binaril ko si Park Chan-young sa yate na iyon gamit ang sarili niyang mga mata, handa akong makipagkita sa kanya ngayon para ayusin ang mga bagay-bagay. Ikaw. Noong si Park Sang-joon ay nagtatanong kay Miyamoto Masaki kanina, tinanong din niya ang tanong na ito. Tinanong niya kung nakita ni Miyamoto Masaki si Michael na binaril si Park Chan-young gamit ang kanyang sariling mga mata. Umiling si Miyamoto Masaki. Mabilis na sumingit si Lauren. Tay, baka wala talagang kinalaman si Michael sa pagkamatay ni Chan-young.
Gulat na napatingin si Michael kay Madam. Hindi niya inaasahan na magsasalita ito para sa kanya sa ganoong oras. Nagkatinginan sina Michael at Lauren. Sa sandaling magtama ang kanilang mga mata, parang nakuryente si Michael. Naramdaman niya ang matinding pagmamahal na nagmumula sa kabilang partido. Madam. Sa huling pagkikita nila, ilang beses na siyang tinanggihan ni Madam sa party at sinabi pa sa kanya na imposible sa kanilang dalawa. Pero ngayon, parang nagbago na talaga ang ugali niya. Smack! Tinampal ni Park Sang-joon ang mukha ni Park Anya. Nostalgic ka pa rin sa dati mong relasyon ng brat na ito. Maglakas loob kang magsalita para sa kanya sa oras na ganito. Ano bang maganda sa kanya at nalilibyugan ka? Si Geng Wylan ay mahilig manood ng mga salungatan. Ngumiti siya. Uncle Park, hindi mo ba laging gustong malaman kung sino ang biological father ng anak ni MS Park Anya? Baka si Michael yun. Dagdag. Agad na naglipad sa galit si Park Sang-joon. Kalokohan. Ang aking apo ay 15 taong gulang na. 16 years ago, walang kwentang brat pa rin si Michael. Paano siya magiging ama ng apo ko? Iniinsulto mo ang anak ko. Tinaway ni Madam Geng si Geng Wylan. Huwag kang magsalita ng walang kaparerekon. Dagdag ni Madam Geng. Pumunta ang anak ko sa Maldives para dumalo sa kasal at nagtagal kasama ang mga anak mo. Bakit hindi mo hayaan ang anak ko na sabihin ang kanyang side of the story? Sinabi ni Geng Wylan, pagkatapos ng seremonya ng kasal ni Michael, labis na nalungkot si Chan Yang dahil pinahiya siya ni Michael, kaya pinilit niyang makipaglaro sa kanyang asawa. Pero hiniling ni Michael na tapusin muna ang kasal nila ni Ivy. Hiniling niya kina Chan Yang at Masaki na maghintay sa yate at ipapadala niya si Ivy kapag tapos na siya. Biglang putol ni Madam Geng. Sandali lang. Sino ang nagmungkahi ng yate? Tumingin si Geng Wylan kay Michael. Ginawa ni Michael. Sumigaw si Miyamoto Chujiro, siya nga ang may kasalanan. Ang yate ay nasa dagat at ang pinaka-vulnerable sa tsunami. Napakababa ng pagkakataong mabuhay. Kung nasa loob sila ng bilya, mas ligtas sila. Tanong ni Madam Geng kay Michael, bakit mo naisip ang hintayin kanila sa yate? Alam mo ba noong panahon na iyon na magkakaroon ng malaking tsunami sa Maldives?